Alright, mukhang naghahanda na sa giyera ang ating Pangulo. At bakit gusto niyang makipagyera sa China? Okay? Eto nga, nakikisama ang oras sa atin. Mukhang may giyera na sa labas. Di ba? May construction nangyayari. May construction going on outside. No? Parang nagbabakbakan na po. Kaya lalaksan ko na lang yung aking audio. And hopefully, rinig niyo pa po ako. So, ang nakaupong Pangulo ngayon ay mukhang ilalagay talaga sa pahamak ang mga Pilipino. Kagabi or kahapon, kausap niya ang mga bagong appoint na mga miyembro ng kasundaluhan. Ito po ang kanyang binigay na message ay maghanda daw sa mga napipintong panganib or banta sa Pilipinas. Ito po ang post ng GMA News. Pagpasensyahan nyo na yung audio dahil po may construction. Yan ang mahirap. Tumahimik talaga sa live natin. Ginoo ko voice it nga kinabuhi ini. Baka naman ano yan, sign yan. Diba? Yung ingay sa labas, sign yan na ano, baka matuloy ang giyera sa 2025 at huwag naman sanang mapaga dahil nga po sa mga desisyon na ginagawa ng ating Pangulo. Mawawalan ako ng boses. Alright. Rinig naman ba ang aking, rinig naman, jackhammer, correct po, nag-ano sila, nag-excavate thingy. Okay. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Friday, kahapon, told the Armed Forces of the Philippines to be ready to defend the archipelago of emerging threats. May mga panganib daw po sa ating kapuluan na naglilitawan. As the new leaders of our AFP, mga bagong appoint, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible, and responsive to better address emerging issues confronting our nation. We must be ready. Maging handa daw tayo sa mga banta. Ayan ang message niya. Be ready to defend the archipelago from emerging threats. Ginoo ko. Ina-anticipate na niya na magkakaroon ng mga banta sa ating bayan, sa ating bansa, di ba? Hindi ba niya kayang iwasan yan? Hindi ba niya kayang makipag-negotiate? Yan ang trabaho niya. Oh, nakikita niyo po ba itong parang glass na ito na parang nakayuko? Or nakayuko? Nagbabasa na naman ng script ang ating Pangulo habang kausap sa Maharlika Hall sa Malacanang. Baka Maharlika Hall yun. Kasi doon ginanap yung meet and greet ng December naming mga vloggers. Nagbabasa ng script ang Pangulo habang kinakausap yung mga bisita sa Malacanang na bagong appoint ng mga AFP personnel. Dito po kasi nagre-reflect yung script. Hindi natin kita dahil nga mukhang transparent or translucent lang itong salamin, pero sa kanya po, kita niya yung kanyang binabasa. Knock-knock na naman ang ating Pangulo. Basa ng script. Alam nyo, hindi talaga po effective yan sa public speaking. Although magandang tingnan, maganda na may ready kang speech, pero yung hindi heartfelt yan eh. Kung ako manonood ng isang politiko na nakikipag-usap sa kanyang bisita, mas gugustahin kong raw. Katulad ni Tatay Digong, di ba? Kung makipag-usap sa mga Pilipino, kung ano yung nasa puso, ano nasa isip, sinasabi. Kung may script man na ni-ready ang kanyang mga staff ni dating Pangulong Duterte, dinidisregard niya yun. Dahil paminsan-minsan lang naman yung makakaharap ang kanyang bisita, he might as well speak from his heart. Unlike PBBM na basa lang ng basa ng script. Okay? And to me, it was disappointing. Naging bisita nga po ako sa Malacanang din noong December last year. Wala siyang script noon, pero ang kanyang mga sinabi, gusto ko lang i-share sa inyo, ay parang may kaunting annoying effect, mga kuya. May mga nabibitawan si PBBM na hindi magandang salita kapag hindi siya nagbabasa ng script. So siguro kailangan talaga niya magbasa. Isa sa mga sinabi niya nung meet and greet namin, nung pumutok yung issue ng ensaymada, sana rinig niyo ako, isa sa mga sinabi niya doon na parang awkward sa aking pandinig pero pilit kong in-ignore, ay sabi niya nung kaharap niya yung mga vloggers nung December meet and greet, December 10, kami mga vloggers, mga elderly, mga leader ng core groups ng Uniteam, di ba? Noong December yun, napuputok yung issue ng ensaymada. Ang sabi niya, aba, hindi
sinasaway niyo ako sa pwestong ito ay magtiis tayo. Magtiis tayo ng another 6 years, sabi niya. Tama po ba yun? Sinabi nga pala ni PBBM yung kasi yung katabi kong matanda, tumayo at kumbaga parang gustong-gusto niyang makita ang presidente. Lahat kami nakaupo habang nagsasalita siya sa unahan. Parang ganito din. Yung katabi kong matanda, tumayo, maliit lang naman siya, and all ears siya, all eyes din sa pakikinig sa speech ni PBBM. Wala siyang binabasang script ng mga time na yon. Si PBBM for some reason, maybe he's Uzi, parang naago yung attention niya na among the sitting crowd, may nakatayong matanda. Sabi niya, Nay, upo kayo, sinasaway niya. Katabing-katabi ko yun. Yun din yung ginamit ng mga ensaymada vlogger para atakihin ako. Binrainwash nila yung pamilya ng matanda para magsampa ng kaso laban sa inyong prinsesa. Fortunately, hindi natuloy yung kaso kasi what's the use, di ba? Gusto akong pakasuhan ng ensaymada vloggers na ginagamit ko daw yung matandang yun para palabasin na palpak yung meet and greet na yon. So going back, nakatayo yung matanda, siguro naiilang si PBBM na lahat nakaupo, may nakatayong isa, tapos matanda pa, inasaway niya, upo na, upo kayo, upo. Naaabala yung pagsasalita niya. And then, sabi niya, upo kayo. 6 years pa ito. So, parang ganon. Kumbaga, mahirapan kayo nakatayo, ganon or something. Inilagay niyo ako sa pwestong ito, mag-tiis tayo ng another 6 years. Kinakausap niya kaming mga followers niya, kaming mga Marcos supporters nung December sa ganong tono. Bawal mag-live nung meet and greet, di ba? Bawal mag-live. After pa ng meet and greet, saka ako nakapag-live nun pero pwedeng mag-record ng video. So yung mga ensaymada vloggers, hindi yata yung pinablish yung sinabi ni PBBM, pero sinabi talaga niya yun. So it suffice to say na hindi forte ni PBBM ang mag-public speaking ng walang script. Hindi katulad ni Tatay Digong na magaling sa oration, magaling sa extemporaneous, magaling sa what do you call it, yung impromptu, di ba? Impromptu speech. Ito mukhang hindi dependent sa script every time. But anyway, that's not the point. Ang nasa script niya ay pagpapahiwatig na maghanda ang Pilipinas at ang mga kasundaluhan sa napipintong panganib sa ating teritoryo at sa ating region o rehiyon. So medyo mahaba po ito. Hindi ko na lang basahin lahat, pero at saka nung pinanood ko yung speech nga na to ni PBBM, hindi ako tumagal ng 2 minutes, tinigil ko. I don't like leaders delivering speech with a script. Mas gusto ko, ikaw ang highest, di ba? Ikaw ang pinakamataas na leader ng bansa, pinakamataas na politiko sa bansa, tapos hindi mo kaya magsalita ng malaman, right? Wala kang kayang ma-deliver na speech. Okay, kung meron ka ng prepared speech, it's okay. Pero maybe, bitawan mo paminsan-minsan, just like what Tatay Digong was doing when he was the president, di ba? So, mukhang hindi niya kaya yun. I don't know. Kailangan talaga siguro, kailangan siguro refined or something, ganyan. Kailangan ay malinis ang kanya pagsasalita para, kasi baka nag-iiyong din nauutal kasi si PBBM. Nauutal, right? Parang nasasabaw din siya. And siguro ayaw niyang mapulaan na katulad ni Lenny. Obvious naman na siya yung lalaking Lenny. Right? Si PBBM. Ito nga po, ito yung response ni Miss Pebos at pupuntahan pa natin yung iba pa yung response ha. Bakit AFB ang pinagre-ready ni BBM if magkakagyera? Dahil sila yung lalaban, di ba? Syempre yan ang isasagot ng mga bobo. Paano po kami? Paano tayong ordinaryong Pilipino? Question, hanggang saan po aabot yung mga bala, missile, etc.? Baka mamaya hindi lang mga missiles, mga atomic bombs. Advance ng weaponry ngayon mga ate at kuya. Saan naaabot? Para po bang games yan na kapag naka-aim na sa target yung missiles doon lang siya tatama? Hindi po ba maaapektuhan yung mga tao? Sabi ni Miss Pebos. At bakit bigla-bigla kayong nag-a-announce ng ganyan? Ibig sabihin na pag-uusapan nyo to sa loob ng palasyo in advance. Diba? Mamaya may sasabihin ako kung bakit nag-pivot si PBBM. 'Di ba dati siya, may nagbanggit sa inyo kanina sa comment section, friend to all enemy to none, yung kanyang policy.
nung siya ay nangangampanya at nung siya ay nanalo. Pero ngayon, parang hindi na siya enemy to na. Enemy na niya ang China. Ang friend niya, anemica na lang. Diba? Oh. We all know na hindi natin kayang lumaban sa gyera. Hence, yung analogy ko sa simula kanina na para tayong sisiw, ang China, Doberman na aso, gusto natin makipag-away kahit tayo ay sisiw lang sa China ng apakalaki, porque may kumakampi sa ating malaking aso which is anemica. Maling-mali po yung style at yung policy ni BBM bilang presidente natin na ipapahamak talaga tayo. Tagasalo nga lang tayo ng mga pinaglumaang weapons ng mga kano. Totoo po. Parang surplus lang yun na pupunta sa atin. Kung di ba surplus, gamit na. So, ibig sabihin, makikialam ang mga Amerikano, sabi ni Pebos, kahit pa makialam, okay lang kay BBM na magkagyera. Correct, di ba? Makikialam ang kano sa gusot natin with China. Nakikialam na nga eh. Oh. At kahit pa makialam, okay lang ba daw kay BBM na magkagyera? Yun na nga yung sabi niya, di ba? Maghanda na daw. Ay, Chay! Ito yung point. Hindi mo lang pala kami binudol, papatayin mo pa kami. See the point? Hindi lang tayo nabudol, papatayin pa tayo na nakaupo ngayon. Oh, mga bakla, ihanda ang mga swimsuit at lulusob tayo sa gyera ng nakatupis. Ang laki ng sira ng ulo, mo talaga. Ang laki daw ng sira ng ulo ni PBBM, sabi ni Miss Pebbles. Bangag? Bangag? Praning mo talaga. Hindi lang po tayo binudol, papatayin daw tayo. Kasi syempre, kapag ka nagpaulan ng mga missiles ang China din sa Pilipinas, since nandito yung mga military base ng kano at naghahanda na nga si PBBM, saan tayo tutungo? Saan tayo pupunta? Saan tayo magtatago? Lalo na yung mga lugar na may mga military base. Yan, Cagayan, no? Naghihimutok na nga yung governor ng Cagayan. Oh, Palawan. Saan pa? Basta nasa Luzon karamihan eh. Meron din sa Visayas and Palawan at merong isa sa Mindanao, yung Cagayan de Oro nga po. May military base doon, pero at least iisa. Diba? So pinakamagandang gawin siguro ng mga Pilipino para hindi tayo magkandamatay sa napipintong gyera na pinaghahandaan na ng Pangulo natin, magsipaglipatan tayo sa Mindanao. Kaya nga po ang sabi ng iba, dapat na siguro humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi hindi gusto ng mga taga Mindanao ang ginagawa ng presidente ngayon. At kung tutuusin, hindi sila makapaglagay ng maraming military bases doon. Iisa lang ang EDCA sa Mindanao eh. Ayun, yung Cagayan lang. 'Di ba? Nga po pala, maalala ko lang, may nabasa kong article, hindi ko lang alam kung na-ready. Na kaya daw si PBBM naging pro-America, kaya nagkaroon ng 180 pivot, no? Parang bumaligtad si PBBM. Dati diba sabi na dati friend to all enemy to na yung kanyang policy. Ngayon naman pro-America na siya. Naglagay pa ng EDCA sites dito. Meron daw $60 billion asset. Parang may 60 billion asset or $60 billion sa asset ang pamilya Marcos sa anemica, na kung saan kumbaga ni-retrieve ni na PBBM. Hindi ko may share sa inyo to ngayon, maybe sa susunod nating live. Hindi ko na ready eh, pero sinave ko yun. Meron daw bilyones na asset ang mga Marcos sa anemica, and in exchange para ibalik daw ng anemica yung asset na yun ng mga Marcos, ay maging pro-anemica ang Pilipinas or ang administrasyon ni PBBM. Can you confirm that this is true, PBBM? Can you confirm na na-retrieve nyo na or nakuha nyo na ang 60 billion asset nyo in anemica? At ang kapalit nito ay ang pagiging pro-anemica ninyo? Oh. Kung nanonood kayo, PCO at ang mga kampo ni PBBM, mag-comment kayo sa comment section at mag-like and subscribe na rin kayo.